Mga kasama, alam niyo bang bukod sa iba pang sanhi ng goiter, ang kakulangan sa iodine ayon sa World Health Organization ay malaki ring banta sa kalusugan at development ng tao, partikular sa preschool children at mga nagdadalang tao? Ako po si Rod Marcelino at welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon 2012. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council. Sa ating mga kaibigan dito sa Pilipinas at sa buong mundo, isang manigong bagong taon po. Wala po si Asek Bernie Flores sa araw na ito, mga kasama, pero huwag po kayong malungkot dahil pansamantalay atin naman pong makakasama ang Officer in Charge ng National Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council, si Miss Jovita B. Raval. Happy New Year po, Miss Jovi. Isang manigo, malusog at masustansyang bagong taon, mga kaibigan. At sa iyo yun, Rod. At maligayang tatlong hari, ma'am, at sa ating mga tagapakinig na sigurado akong marami ang muling makikinabang sa ating pagsa today. Oo, ang ating piniling topic ngayon dahil New Year, yung sa tungkol sa mga bilog. Ba? Ito yung swerte yan, di ba? Oo, swerte. Pero yung mga tinatamaan ng sakit na to, yung ng iodine deficiency disorders, na ang pinakakaraniwang sintomas ay yung goiter. Nako, yan ang hindi swerte. Yan ang bilog na hindi swerte. Correct. Di po ba, ma'am, ang mayroong goiter ay lumalaki yung leg? Oo, ito yung bilog sa leeg. Ito yung tinatawag na goiter. Ito yung lumalaki yung thyroid gland. Ito yung bandang kung saan lumulunok. O yung babagtingan ng binagbabagtingan pag humihinga. So karaniwan tawag dito ay bosyo. Bosyo, ayo. Okay, ano po ba ang sanhi ng goiter? Yung goiter, pwede yan magmula dahil kulang sa iodine yung ating kinakain, ano? At pwede rin dahil hindi balanse yung production ng tinatawag nating thyroid hormones. Pwede rin yung dahil sa pamamaga o dahil sa cancer. So ito yung mga kadalasang sanhi ng goiter. Ano naman po yung thyroid? Yung thyroid gland, ito yung nagproproduce ng thyroid hormones na kailangan sa ating katawan. Pero teka, mabuti pakilala na natin yung ating resource person. Okay, ang ating resource person ngayon ay isang endocrinologist at eksperto sa goiter at makakasagot ng inyong mga tanong tungkol sa goiter. Kaya mga kaibigan, ikinakagalak ko na ipakilala ang country representative sa Pilipinas ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders or ICCIDD. Walang iba kundi si Dr. Teofilo San Luis. Happy New Year po at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Rod at saka Jovi. At ako po ay nagagalak na maging guest ninyo dito sa DZXL kasama mo. Ayun. Happy Three Kings, Doc San Luis. Happy Three Kings din sa inyo. Okay. Doc, ano po ba ang gamit ng ating katawan sa thyroid hormones na pinoproduce ng thyroid gland? Alam mo, ang thyroid gland ay napakalawak ng influence sa katawan ng tao kasi metabolism ang ginagawa nito. Nire-regulate niya yung metabolism ng katawan ng tao. At kung ang isang tao ay may problema sa goiter, may problema sa thyroid gland, goiter ang pinaka-unang nakikitang problema. Dahil andyan lang sa leg mo kitang-kita ang leg So, unang nakakapansin ang goiter na may problema sa iodine nutrition. So, importante ang ating iodine nutrition ay talagang tumpak na tumpak. So kung may problema talagang goiter yung bagsak mo. Well, isa yun sa mga posible maging cause. Nakikita, dahil ang mga hindi nakikita yung ang mas delikado.
Kapares din yan ng yung sinasabi nga namin, yung parang iceberg, no? Yung tip of the iceberg. Yung goiter, ang tip of the iceberg. Yung sa ilalim ng dagat ng iceberg, yun ang hindi nila nakikita at yun ang mas malawak ang nagiging kapansanan ng mga ito. Lalo-lalo na dulot sa mga kababaihan na kulang sa iodine, ang mga anak nila ay nagiging bobo. Ayun. Yun ang pinakamahirap Yun ang na pinakamahirap. epekto. Oo. Ma'am Joby. Dahil ang goiter, isa lang yan sa mga physical manifestations ng kakulangan sa iodine. Right. And marami pang mga nagiging masamang dulot pag kulang sa iodine. Correct ka dyan. Diba, Doc? Correct ka dyan, Joby. Pero bakit ba lumalaki yung thyroid gland pag kulang sa iodine? Well, kasi alam mo, kung halimbawa ang isang organ ng katawan ay kulang ang mga raw materials, magtatrabaho ng mas doble ang ating organ na yon para mapuno kung anong kulang, no? Siyempre, para ka nag-overtime ba? Mhm. Kulang ang sweldo mo, o mag-sideline ka, o gumawa ka ng panibagong business. So, talagang magtatrabaho ka ng todo. Ganon din yung ating thyroid gland. Kung kulang ang nare-receive niya o nakukuha niyang iodine sa mga pagkain natin, talaga magtatrabaho yan ng doble. Kanya lumalaki. Kaya lumalaki. Kumbaga namamaga siya. Namamaga siya. Lumalaki. Yung iba talagang sobrang overtime. Ang lalaki talaga, di ba? Talaga. Parang mga baseball. Oo. ang Kaya ang ginagawa ng iba, tinatakpan nila ng panyo yun, para hindi makita. Pero bistado pa rin Bistado pa rin. Oo. Dahil kahit anong itago mo yan, siyempre, lalabas at lalabas yan. Bukod sa pangit siyang tignan, masakit ba ang goiter, Doc? O nakamamatay ba ito? Ang goiter, lumalaki yan. Kanya marami tayong mga nakikita. Siguro nasasalubong natin sa daan yan, usually kababaihan, no? Uh-huh. Na wala naman silang nararamdaman. Parang wala lang. No? Pero lumalaki yung leeg. So, bukod dun sa paglaki ng leeg, nakikita ng iba, masamang tignan. Oo. Pero hindi ito actually nakakamatay except kung halimbawa masyado nang malaki, nababarahan na ang paglulun at ang paghinga. Siyempre, may nakasakal sa leeg mo, magkakaroon ka rin ng problema ng paghinga at paglulun. O yun, kung gano'n nakatindi ang laki nun, talagang dapat nang tanggalin. In what way? Well, Operahan talaga? Well, kung malaki na talaga, siyempre, operasyon na ang sagot dun. Mhm. Pero kung halimbawa hindi pa masyadong malaki, baka makuha pa to sa mga gamot o di kaya makuha pa sa radioactive iodine. May treatment yon sa mga enlarged thyroid gland. Mahirap pala yung goiter na yan, ano, Doc? Dito ba sa Pilipinas, ilan kaya ang mga may goiter? Ako, sa totoo lang, kung pupunta ka sa medical mission, at madalas kami nagme-medical mission, no? Pag inanunsyo na magkakaroon ng medical mission sa isang lugar, pihado, yung mga unang dadagsa dyan ay ang kanilang idinadaing meron ho silang goiter. At kahit naman hindi mo na sila examinin, makikita mo pa lang sa malayong lugar. O ikaw may goiter, o ikaw ka, dahil kitang-kita sa leg. So, yun ang statistics-wise, kung ating pag-uusapan nito, ang siguro dun sa data ng Philippine Society of Endocrinology and Metabolism, ang lumalabas dun na data noong 2008 ay siguro 6.7% ang merong goiter. Pero mukhang mas marami pa. Mukhang mas marami pa doon sa 6% na yun ang ating nakikita. Dahil magpunta ka lang dyan sa palengke o kahit na dito sa Metro Manila, pagpunta ka lang sa palengke at saka makikita mo yung mga tindera may goiter. Punta ka sa mall o baka yung ibang mga tauhan ninyo dyan may mga goiter. At piyadong merong matutumbok tayong isa, dalawa o tatlo on a daily basis yan. Okay, mga kaibigan, tiyak, marami po sa inyo inais magtanong sa ating bisita ngayong hapon. Abay, i-text lang po ninyo ang inyong tanong sa ating text line 0949-853-5447. Again, ang ating text line mga kasama para sa inyong mga katanungan
kung nais ninyong magtanong sa ating bisita at kay Ma'am Jovi, pwede po kayong i-send ang inyong mga tanong mga kasama sa ating text line 0949-8535-447 o tumawag po sa ating hotline 882-2374. Magpapatuloy po mga kaibigan ang Radyo Mo sa Nutrisyon, pero break muna tayo para sa alam kong pinakahihintay ninyong text question of the day. Ito, ang unang tatlong mapalad na mananalo lang 100 pesos each para sa taong 2012 mga kasama. Narito na po ang ating tanong. Okay, dahil unang episode natin ngayong 2012, madali lang yung ating tanong, ano? Ano ang sanhi ng goiter? Magbigay lamang ng isa. Ulitin ko ano ang sanhi ng goiter? Ayun, naku, napakadali ng ating tanong ngayong hapon. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format mga kasama, ang full name, space, ang inyong pong address, space at syempre ang sagot at isend po sa 0949-8535-447. Again, it's 0949-8535-447. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Hanap mo ba ang katugunan sa inyong mga problemang pangkalusugan? Hanap mo ba ang mga tip na magtuturo ng pamumuhay na happy na, healthy pa? Wish mo ba ang ekspertong opinyon ukol sa iba't ibang karamdaman? Lahat yan matutugunan sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DZXL 558. We're back again mga kaibigan. Pinag-usapan pa natin ngayong hapon yung karamdamang goiter o bosyo. Ang bisita natin ang eksperto sa sakit na yan, ang country representative sa Pilipinas ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders o ICCD. Walang iba kundi si Dr. Teofilo San Luis or Dr. Ching. Okay. Yes, Joby. Yes. Tuloy po natin yung ating balitaktakan. Ano po naman yung tinatawag na hyperthyroidism? At meron din bang tinatawag naman na yung hypothyroidism? Katulad ba ito ng goiter? Well, alam mo, yung tawag natin sa paglaki ng ating thyroid gland ay goiter. Okay. Lahat ng tao ay may thyroid gland. Hindi mabubuhay ang isang tao nang walang thyroid gland. Pag lumaki ito, ang tawag doon goiter. Goiter na. Now, yung mga goiter na to, kapag ka ang masyadong matindi ang produksyon ng thyroid hormone, kasi nagpo-produce yan ng hormones, no? So, kung masyado silang nagpo-produce o overproductive thyroid hormone, yun ang tinatawag na hyperthyroidism. Ngayon, kung halimbawa kulang naman ang produksyon ng ating thyroid gland, so yung goiter na yon ang tawag doon hypothyroidism. Kulang, no? So, importanteng malaan ng ating mga nakikinig kung ang kanila bang mga nararamdaman ay yung tinatawag na hyperthyroidism or hypothyroidism. Kailangan ma-distinguish yan Dahil ang treatment ng hyper at saka hypo ay ibang-iba. So, yan mga nakikita ng mga doktor at mga nurses din at saka mga ating mga health workers, alam naman nila kung anong mga symptoms. So, sa analysis lang ng mga symptoms, malala na usually kung ang isang pasyente ay hyperthyroid ba o hypothyroid ba o lumalaki lang ng kusa ang kanilang thyroid gland, yung tinatawag na goiter na malaki nga pero wala naman symptoms. No? So, yun ang importante doon. Ano po ba dapat gawin kung halimbawa may napansin na may goiter na? Ano ho ba yung, kung ako yung tao na yan, may goiter ako, anong dapat kong gawin? Well, importante dyan, Jovi, na siyempre, pag nakikita mo na lumalaki ang leg mo, at lalo-lalo na kung nahirapan ka na lumulon o huminga, siyempre may bumabara na dun sa leg mo, ikonsulta mo na para hindi na lalong lumaki.
At kung yan ay makukuha pa sa gamot, sasabihin naman yan ng ating mga manggagamot at saka mga nurses, mga health workers, kung yan ay makukuha pa sa gamot. Now, ang karamihan kasi sa ating mga kababayan, siyempre, pinagpapaliban ng consultation, pag nakita na ng mga doktor, medyo malalaki na. So, medyo hirap ng habulin ng mga gamot. So, yun, usually, nagiging surgical na yan, no? Pero hanggat maaari, kung makukuha pa sa gamot, mga gamot muna. Or yung tinatawag na radioactive iodine, kung talagang kinakailangan, sunugin na lang yung thyroid sa pamamagitan ng radioactive. Okay, Doc, binanggit nyo do, isa sa mga paraan sa paggamot ng goiter ay sa pamamagitan ng operasyon. May question pa tayo rito mula sa ating texter. Paano tinatanggal ba daw yung thyroid gland? Oo naman. Kapag ka masyado ng malaki, talagang tanggalin yun? Tinatanggal. Oo. Out you go. Sabi nga. Dahil ang thyroid gland natin, pwede namang, kung halimbawa tinanggalan ka na, kailangan may replacement. Kung iinom ka lang ng mga gamot o thyroid hormone ng mga tablets, ayun, na iinumin mo yun. Parang maintenance na thyroid din yun. So, tatanggalin yung thyroid gland, pero may gamot na iinumin mo para magkaroon ka ng thyroid supply. Alright. Thyroid hormone. Kasi kung wala kang supply, magiging hypothyroid ka talaga. At marami rin symptoms na lalabas yun. So, kanya itong mga naoperahan na to, na mga, sa mga missions na yan, tapos sabihin lang, naoperahan na ako, wala na akong problema. Sige, babay na ho. Hindi po ganun. Dapat ho yan, may na-check up kayo ng ating mga doktor. Dahil kung kayo ay wala ng thyroid hormone at tinanggal na nga, inoperahan na kayo, o isang kayo kukuha ng thyroid hormone, yun ang dapat alam natin sa mga nakikinig natin na naoperahan na kailangan meron siyang iniinom na replacement drugs. Yun ang lifetime maintenance. Marami siguro. Para bumalik ulit yung hormone, thyroid hormone. Yung supply mo ng thyroid hormone, supply ka dapat. Hindi lang pala isahang pagka-opera, tapos na, no? Hindi yan parang appendicitis na inopera mo yung tinanggal, appendix mo, tapos ka na, o goodbye na, o di kaya tinanggal yung matris mo, wala naman silbi yun, ano ba? O di kaya tinanggal lang isang breast, may breast mask kang ganyan, tinanggal mo, okay lang, no? Pero ang thyroid, como yan ay isang endocrine organ, nagpo-produce yan ng hormone. So, pag tinanggal mo yun, kailangan palitan mo yung supply niya ng hormone. Okay. Another question, Doc, mula kay Manuel Manalastas ng San Jose Nueva Ecija. Ang tanong niya rito ay, bakit pumapayat raw ang may goiter sa loob? Siguro yung kay Mr. Manalastas na yun, baka yung hyperthyroid. Kasi kung hyperthyroid, mabilis talaga ang takbo ng metabolism ng katawan. Mangangayayat ka talaga. At hindi lang yung pangangayayat, yung mata minsan lumuluwa. No. So meron siguro tayong mga nakikitang mga lumuluwang mata, no? Hindi dahil sa nagagalit. Side effects, kundi talagang yan ang mga effects nila sa mata. Yung nangangayayat, mainit ang pakiramdam, pawisin, at saka irritable, yung malakas ang kaba ng dibdib, ang pagdumi nila ay madalas, menstruation ay sira. So maraming symptoms kanya importanteng ma-analyze yan Talagang seryoso talaga itong topic natin, ano? Ito rin, may isa pang question mula sa ating mga sa listener natin na si Amelia Cruz ng Las Piñas. Ang tanong niya po, Doc, ay ano ang mangyayari pag di inoperahan ang goiter na nasa loob? Ayun. Well, yun nga, yun ang isang dapat nating i-clarify sa ating mga nakikinig. Ano ba yung goiter na palabas at paloob? Yun sinasabi niyang ating caller na paloob daw. Ang paloob, usually kasi, sa ating mga kababayan na nararamdaman ito, sabi, ang aking goiter ay paloob. Ibig sabihin, hyperthyroid. Pero yung sinasabing, ang goiter ko ay palabas. Ibig sabihin, nakikita, yun ang karamihan sinasabi nila, yun yung mga hypothyroid, no? Siguro dapat nating iayos yung ating terminolohiya dahil ang goiter ho, pag lumaki yan, talagang lilitaw at yun ang tinatawag na palabas.
Pero kung nga nakagawian na ng ating mga kababayan na gamitin yung goiter na palabas, goiter na paloob, nakakalito ho yan. Pero Doc, mas delikado rito? Ang hyper o ang hypo? Mas hyper ang delikado dahil mas maraming symptoms. At yun nga sinasabi nitong caller na to, anong sabi? Goiter na paloob. Anong sabi? Nasa loob. Ano ang mangyayari Pag hindi inoperahan ang goiter na nasa loob. Alam niyo yung mga symptoms ng mga pasyenteng may mga goiter na paloob o yung hyperthyroid, yun yung mas marami. Yun nga, nangangayayat ka, malakas ang tibok ng puso mo, mabilis, tumataas din ang blood pressure, tapos yung nanginginig, lumuluwa ang mata, nanghihina, at ang pagdumi madalas. So, maraming symptoms. Hindi man siya nakakamatay, kung tutuusin. Pero napakaraming simptomas na talagang yung quality of life mo ay hindi na mainam. Now, ang problema pa nga dyan sa mga goiter na ganyan, kapag kayan ay nag-infeksyon, nagkaroon ng infeksyon, diba, na pulmonya, o nagkaroon ng konting urinary infection, o di kaya na-operahan bigla dahil may na-aksidente, halimbawa, at hindi siya preparado, at hindi siya umiinom ng mga gamot, yun ang napupunta yan sa mga yung tinatawag na thyroid storm. At yung thyroid storm na yon, parang talagang nasendong. Talagang yun ang makakamatay. Grabe yung epekto. Oo, yun ang grabe yung epekto. Okay, another question mula po kay A379. Ang tanong niya, naoperahan po ako ng goiter 6 months ago. Nawalan po ako ng boses. May chance po bang bumalik yung boses daw niya? Well, alam mo, yung problema ng pag-oopera, siyempre ay risk din kasi yung mga nerves na maaaring maputol. So, kung halimbawa 6 months ago na at hindi pa rin bumabalik yung boses, medyo mahirap nang bumalik yon. Usually kasi, kung halimbawa nagkaroon man ng epekto o naapektuhan yung nerves, usually within 2 or 3 weeks, nagkakaboses na. At nagiging normal. Kasi naputol yung mga nerves eh. Now, siguro yung mga nerves na masyadong dun sa kanyang sitwasyon, naputol talagang tuluyan. Ewan ko lang kung talagang siya ba ay wala ng boses man lang, na hindi man lang siya makapagsalita o mahina, o baka nag-iba lang ang boses, yung pitch. Kasi merong iba talaga yung parang namamaos na eh. Kung nag-iba, at 6 months na, medyo siguro mag-practice na lang kayo ng... Ibig niya wala lang chance na bumalik? Meron din naman, no? Alam mo naman, hindi naman namin masasagot lahat ng... Maaring may mga bumalik din. Meron kang isang kaeskwela na operahan doon na halos wala siyang boses. Ganito na lang ang boses niya. Bedroom voice. Parang bedroom voice. Como siya ay medyo madaldal. Masaya kami dahil siguro yung mga hindi kami natatalakan. Dumating uli yung boses kanya. Eto na naman kami. Mabuti naman. Mag-opera ka ulit. Pero bumabalik din naman. Sana naman ay yung kanyang boses ay bumalik dahil siyempre iba rin ng maraming mga bagay na hindi natin masagot ngayon. Pero meron pa rin namang... Kaya pala talagang ang kailangan natin prevention. Yes. Kaya paano kaya, Doc, mape-prevent natin itong goiter? Well, alam mo, ang goiter ay ang karamihang nangyayaring problema ay yung kakulangan nga ng iodine, no? So kung ang tao ay ang ating mga kababayan na nakikinig ay talagang gusto nilang ma-prevent, ang paggamit ng iodized salt is the best way of preventing iodine deficiency. Kasi lahat naman tayo gumagamit ng asin. Hindi man lang natin nakikita kahit na wala tayo sa lamesa, pero gumagamit din sa pagluluto. So yun ang the best way. Iodized salt. Hindi lang basta asin, dapat iodized salt. Correct ka dyan. Okay, so pinag-uusapan din natin ang goiter dahil sa 4th week ng January ay sineselebrate natin ang Goiter Awareness Week. Kaya Doc, pwede nyo bang sabihin kung anong ating tema at ang pakulo? Thank you, Joby. At sa pagkakataong ito ay upang maipasiwalat natin sa ating mga nakikinig na yung 4th week of January ay atin hong sineselebrate yung Goiter Awareness Week. No? At sa 2012 na to,
Sa January 21 ang umpisa ng ating Goiter Awareness Week. Ang tema ay Goiter, iwasan, panatilihin ang kalusugan upang trabaho ay mapagbutihan, screening ay kailangan, palawakin ang wastong kaalaman. Yan ang tema. Okay. May pahabol pa po tayong tanong dito mula sa ating texter. May mga bawal po bang pagkain daw para sa mga may goiter? Well, actually, hindi naman totoong binabawalan yan. Maririnig nung mga bawal daw repolyo, bawal daw singkamas, kamoting kahoy, mga ganun, carrots. Pag binawal mo yan, talagang wala na tayong makakain mga gulay. Ano? Now, lalala yung sakit niya. Importante dyan ay hindi sobra, hindi masyadong marami, hindi madalas, at kapag ka naman naluto itong mga ito, ay nawawala yung mga goitrogenic substances nila. So, hindi rin dapat ipagbawal. Ayun. So, walang bawal na pagkain. Pwera na lang kung ikaw at mayat-maya, yun ang kinakain mo at madalasan, no? Yung like almoting kahoy. Yun. So, ang masama dyan pag wala ka na makain. Lutuin mo lang. Mawawala yung goitrogenic properties. Okay. Alright. Naku, tsaka Dr. San Luis, matapos sa inyong napakalinaw na paliwanag ay mababawasan na yung mga mayroong may goiter at related na mga sakit dito sa atin. At yung mga meron na nitong ganitong karamdaman mga kasama, hindi na matatakot na magpapagamot. Okay, maraming salamat po Dr. Teofilo San Luis, ang kaibigan natin na country representative sa Pilipinas ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders o ICC-IDD. So maraming salamat din Jovi at marami ring salamat Rod at sa DCXL kasama mo at kasama mo rin kami sa ating mga paglaban sa mga goiter. Ayun, maraming salamat Dog San Luis. Okay mga kaibigan, we hope na marami po kayong natutunan sa kauna-unahang episode ng Radyo Mo sa Nutrisyon for this brand new year. Asahan po ninyong patuloy kaming mag-share at marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod naming pagtatanghal na makadaragdag sa ating kaalaman at lalong mapapabuti sa ating kalusugan. Samantala, narito na ang pinakahihintay ninyong announcement. Siyempre, ang mga pangalan ng mga nanalo sa ating text question, ano ang sanhi ng goiter, magbigay lamang ng isa. At ang 3 unang nakapag-text na tumpak na sagot, natatanggap ng libreng tig-100 pisong cellphone load ay sina J.M. Benjamin ng Palawan. Medyo malayo Palawan. Ito naman Balanga Bataan mula kay si Lorena Cañete. At sa Santa Cruz Laguna, si Dolly Gutlay. Ayun. Okay, congratulations sa inyo. At sa mga hindi syempre pinalad, nagsimula pa lamang ang bagong taon, marami pa tayong mga iba pang pagkakataon. Okay, again, ang sagot sa ating tanong, Ma'am Jovi kanina, para iano lang natin sa kanila. Ano bang tamang sagot kanina sa tanong natin? Ang tamang sagot na pwede nilang pagpilian ay una, yung kakulangan sa iodine. Yung pangalawa ay maling produksyon ng thyroid hormones. Pangatlo yung pamamaga at pang-apat ay cancer. Ayun. So, yun. Isa dun sa mga pwede ninyong pero ang sagot nila sa tanong natin kanina. Alright, mga kasama. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong walang sawang pakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat ng marami sa inyong aming walang sawang followers sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Lagi po kayong makikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1 p.m. Pwede nyo rin po kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon, click like at friends na tayo. At kung nais ninyong mapakinggang muli ang naging programa ngayong hapon at mga nakaraan, punta lamang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At mga kasama, tandaan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa wastong nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan, ang inyo pong lingkod in behalf of ASEC Bernie Flores, Jovi Raval. At ako naman po si Rod Marcelino, kaming inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo
mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council.